I've always believed that music is more than entertainment. It's healing, it's history, ito din ang pagkatao natin. I've seen how music keeps our stories alive. Especially when words are not enough. For me, music is also deeply personal. My father was a musician, and for many years, it was through his music that our family survived. His passion and sacrifice taught me that music isn't just a dream, it's a lifeline. Dahil sa musika, nakapagtapos ako ng pag-aaral at nabuhay kami ng marangal. I grew up watching how one song, one gig, one stage could put food on the table and hope in the heart. That's why music isn't just something I admire. It's something I carry in my journey, even now as a public servant. Eto na! But I've also seen the quiet struggles of Filipino musicians. Ang tubong Dait Camarines Norte, Jeff Gresa. The ones who gave us the soundtrack of our lives. Welcome, Diwata, sa aming show. Ang ating ka-session ngayon. Yet often go unheard themselves. Kailangan tayong mag-ingay kay Fred Engay! At yung mga struggle, siyempre, malalaman natin kung ano ba struggle ng isang musikero. That's why we created sessions. May session! It's not just a show, but a safe space. If you follow the sunset, ikaw na ang may sabi. A home for the heart behind the hits. A stage where artists, whether legends or rising voices, eto tayo sa can tell their truth, relive the music that shaped them, and be reminded why they started in the first place. Someday, someone's gonna take your place. We want to remind every OPM artist, you matter. Your story matters. Ito ang pagkilala sa OPM at sa musika na patuloy na sumasalamin ng ating buhay. Magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Eto na! This is Sessions with Brian Yamsuan. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at tindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman.
buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan nang ika'y isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata na wala pang nalalaman, makinig ka sa'king payo. Pagkat musmus ka lamang, malaman ng maaga ang bastos sa kamalian. Batang-bata ako at nalaman ko to, inaamin ko rin ang kulang ang aking nalalaman at naunawaan. Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan, alam ko na may karapatan ang bawat nilalang. Kahit bata pa man, kahit bata pa man. Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan, sariling paglaranas, aking pamamagitan, imulat ang isipan sa kakulay ng buhay, maging tunay na malaya sa katanging-tanging bata. Ikaw pa kailangan malaman at intindihin sa mundo. Sanang malaman ang mali sa katotohanan. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat mong kailangan mong malaman. Sariling pagraranas ang aking pamamagitan. Kapanahunan na naman ng paglalambingan, at kasama kitang mamasyal sa kung saan. Kabilugan ng buwan at ang hangin ay may kalamigan. Aakapin kita, mahal ko, sa buong magdamag. At mamahalang lang naman ang mararanasan. Sa sariling mundo, tayo lang ang may alam. Kabilugan ng buwan at ang hangin ay may kalamigan. Aakapin kita, mahal ko, sa buong magdamag. Halina't pakinggan ang dawit na dala ng pag-ibig. Masaya ang mundo pagkapiling kitang ganito. Huwag kang hiwalay at ang puso ko ay maligaya. Lapit na, oh lapit pa. Pagmamahalan lang naman ang mararanasan.
buong magdamag. Aakapin kita, mahal ko, sa buong magdamag. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bagay. Laklak ng laklak ng beer sa magdamagan. May kahirapan at di maiwasan. Buti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Ang araw ko'y nabubusisi, ako ang nagsisisi. Bakit ba sila ganyan? Ang pera ko ay di magkasya, hindi makapagsine, ayaw namang dagdagan. Ubus na rin ng beer, kaya kape na lang lahat. Sinusubukan kahit walang pulutan. Ang buhay ng tamad, walang hinaharap, konting sarap man lang. Radyo, TV at mga lumang comics, wala nang ibang mapaglibangan. At kung meron kang tatawagan, 30 sentimos ika'y makakaltasan. Pumapatak na naman ang ulan. 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 Ayan, di ba? Iyan ang Sessions with Brian Yamsuan, di ba? Happy ba kayo? Yes! Happy ba ang Yam Jam Live? Yes! Grabe. Grabe ang energy. Ang saya-saya. At syempre, alam nyo, itong mga musikang hinatid sa atin ng Apo, ito ang mga kanta na talagang tumatak sa ating lahat. And siguro, timeless yung mga hits na ginawa nila. And alam nyo ba, nung nabuo sila, 1969, 12 sila, Culinary Mabini Hiking Society, yung pangalan ng kanilang banda. At 12 silang nagsimula, pero naging 3 na lang sila. Ilan ba tayo dito? Buti na lang, hindi tayo 12. Baka 3 na lang tayo matira dito pag dating ng dulo. Pero nung naging 3, sumikat. No, di ba? Hindi ko naman sinasabi na maging 3 na lang tayo dito. Pero sisikat tayo. Di ba? Hindi naman sa pag-aano, pero sisikat kami. Yan ang gusto kong energy, di ba? Yan ang kailangan natin, di ba? And alam nyo, itong Sessions with Brian Yamsuan talagang natutuwa kami na nandito kami ngayon sa Billionaire News Channel and para magpasaya sa inyong lahat. Nagsimula ho kami na naglaro-laro lang kami sa Facebook na gumawa kami ng mga ganitong klaseng awitin para sa mga kababayan natin na nalulungkot pagka walang ginagawa sa mga bahay-bahay nila. And eventually talagang yung music namin nag-exude sa ating mga kababayan and natutuwa ho kami na naihatid namin to sa inyo. Hindi lang ngayon dun sa mga platforms namin sa social media, kundi legit na Billionaire News Channel na. At nagpapasalamat po kami lahat sa management and staff ng Billionaire News Channel for recognizing us and bringing us closer to you para mas marami ang makapakinig at maka-experience ng Sessions with Brian Yamsuan. At asahan nyo na talagang gagawin namin ang lahat upang
maibigay sa inyo, lalo na sa show na to. Yung hindi lang yung mga musika namin, kundi yung mga aral. Kasi pakikilala ko isa-isa yung mga kamiyembro ng banda ko para makita nyo rin yung kwento ng buhay nila. Kasi malay nyo yung kwento nila, parang kwento din ng buhay nyo. At yung mga natutunan nila at ginawa nilang tama para sa buhay nila ay magamit nyo rin para sa pang-araw-araw nyo. Kaya mabuhay ang OPM, mabuhay ang musikang Pilipino. Mabuhay ang mga musikero kasi ako talaga yung soft spot ko din. Alam mo naman, tatay ko, musikero din. So, nabuhay ako all my life with music. And binuhay ako ng musika na kapag nabigyan ako ng pagkakataong makaangat sa buhay dahil sa ginawa rin ng tatay ko. And I recognize that. Kaya ngayon naman, it's my turn to give back to the community. Kaya as a public servant, kailangan mo rin yun. Kailangan mo rin magsukli dun sa ibinigay sa iyo ng pagkakataon at ng Diyos. Kaya, to God be the glory. I had the pleasure of meeting si Casey during an event sa Camarines Sur. Ay, kung sabi niya ganun. Alam mo, pinapanood ka namin mag-asawa. Hindi man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihinti. Di na mabilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman kung iyo ko palagi. Palagi. Kung balikan man ang hirap luhadahan, o ikaw ang paborito kong desisyonan. Pag napaligiran ng ingay at ng gulo, hindi ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Oh, heto tayo Sa babalik pa rin sa yakap mo. hanggang sa huli Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo ko. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, Sumantay may abutin, ikaw pa rin aking bituin. Matatangi kong dalangin, at sa huli siguro sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. mahal sa huli palagi pipiliin kong maging
grabe yan. Grabe yung kantang Palagi. Millions of views and streams. Sa YouTube, grabe yung views niya. Sa Spotify, grabe yung streams niya. Talagang it really made TJ Monterde a happy man, di ba? Kasi una deserve niya talaga. Kasi pinaghirapan niya to. Yung struggles na ginawa niya sa buhay niya to achieve this stature in his life, sobra, di ba? Ikaw, Muriel, alam mo, you've been with TJ, di ba? Nakasama mo siya sa music industry when you were starting. Talagang nakita mo yung grabe yung, di ba? Grabe yung sakripisyo niya rin. And kumbaga ginawa niya tong kantang to para talaga kay Casey. Yes. Dinedicate niya tong kantang to. And ako, medyo biased ako sa mag-asawang to dahil pareho ko silang kaibigan. And I had, kumbaga, the pleasure of meeting si Casey during an event sa Camarines Sur when I was still Bicol Saro Party List representative. And talagang pinigil niya ako during the course nung naglalakad ako. Tapos sabi niya, "Ay, Kong," sabi niya ganun. "Alam mo, pinapanood ka namin mag-asawa. Grabe yung mga streams mo." So, yun yung parang nag-ano ng sessions, di ba? Sessions with Brian Namsuan. Nagkaroon kami ng parang intimate moment ni Casey na kwento niya sa akin na nanonood sila ni TJ nung sessions. And dahil doon, inimbita ko tuloy si TJ dun sa isang event ko nung ako'y nag-launch ng aking kandidatura bilang congressman ng 2nd District ng Parañaque. Si TJ was fortunate enough to play for us dun sa ating concert, di ba? Andun kayo din ng tayong lahat. And grabe, he really brought the house down. At doon natin talaga naramdaman na star na talaga siya. Kaya yung concert niya sa Araneta na talagang ilang araw na pinuno niya yon. Deserve mo yan, brother. Kaya congratulations. At syempre, di ba? Thank you, TJ Monterde, for creating this song. And of course, Casey, for joining him and this wonderful duet that you did. Mas lalong, maganda na yung kanta, gumanda pa lalo nung... Kasi iba yung pagmamahal na nakita natin sa kanila, no? Pag yung nagmamahalan yung kumanta, parang nag-exude din sa tao, no? Sa ating lahat. Ngayon, nalay na natin itong gantong kwentuhan. So, si Muriel naman. Siyempre, di ba, we started from somewhere. Yung passion mo for music. Ba't mo pinili ang career bilang singer? Yan ang gusto ko munang matanong sa'yo. Paano ka nag-start sa pagkanta? Actually, kung nag-start ako na na tinatago ko siya sa father ko. Kasi, nung umpisa, he wasn't really supportive. Of yung career mo, of being a musician. Oo, kasi Chinese yun. Chinese businessman. So parang, syempre, gusto niya business, ganyan. Yung laging sinasabi sa atin ng, hindi naman lahat, pero yung lagi mong naririnig na, walang pera dyan. Diba? So tinago ko sa kanya. Hindi niya alam na nagigig ako. Dumating sa point na, umalis ako ng bahay para... Naglayas ka para sa musika. Hindi kasi ko... Yan, ang yan, kita mo si Muriel, no? Hindi naman ganon, hindi naman ganon. Pero parang kahit saan ako pumunta, kahit anong itry ko na career, parang binabalik niya talaga ako sa music. Nagigig ako noon nang hindi niya alam. I left our home. Tapos, sinuportahan ko yung sarili ko. Pero sa totoo lang noon, ang kinikita ko lang noon, 700 pesos sa isang linggo. Hindi, alam niya actually, totoo yung kwento ni Muriel. Kasi, nangyari din sa amin yan. Kala nyo kasi, di ba, with all the lights, the glimmer, and parang spotlight, di ba? Parang feeling nyo, lahat ng musikero, tingin nyo, parang, ay, ang ganda ng buhay nila. Siguro, ang laki ng inuuwi niya araw-araw, buwan-buwan. Kasi, di ba, parang iniidolo natin sila. Pagka bumaba na ho, when the lights are turned off, and bumaba na ho yung telon, sabi nga ng aking tatay. Kasi yung telon ho is like yung pang-cover ng stage, doon mo makikita yung tunay na buhay ng isang musikero. It's not, kumbaga, a bed of roses. Talagang struggle siya. Kasi they're part of the informal sector, yung mga musikero. Kaya naintindihan ko yung kinikwento ni Muriel na yung kita mo, wala tong salary standardization law. Ako, I'm inspired every day to also talagang create a law na talagang tutulong sa informal sector natin. Kaya napakahirap talaga niyan. And alam mo, Muriel, ganito diba pag kumakanta ka, may genre kang gusto. Nung nagsisimula ka, ano yung talagang, hanggang ngayon, anong go-to mo? Dati kong pangarap ko na ang genre ko talaga jazz. Pero kasi, yun nga, kung nagsa-start ka dito noon, lalo na nung time na nag-start ako, pop na talaga noon Pop, top 40s, ganun. So, syempre, kailangan ko kumita ng pera. I had no choice. So, I started with, ganun mga genre. Pop, mga
R&B, mga ganon-ganon. Pero siyempre, di ba, pag tayo, mga singers, meron tayong go-to, meron tayong idol. Na talagang we look up to, na parang gusto ko pag talagang na-pursue ko tong pagkanta, ito yung susundan ko. Sino yun sa'yo? Nakikinig ako ng mga yun sila, Ella Fitzgerald, mga ganon. Pero ang lalim kasi masyado nun eh. Oo, sobra. Actually, pagka jazz singer ka, yun talaga yung mga, talagang idolihin mo, di ba? Yung mga, tapos naging listening. Kasi yung mama ko, idol nga si Patti Austin. Oo. Saka si Angela Bofill, Mariah, ganyan. Yan, di ba? Break Pero it to me ako kasi gently. growing up, nung yung mga teen, years ko, ang umuusbong na nun, sila Sarah G. So yung unang-unang pinili kong CD na OPM artist. Nasa iyo pa yung CD yun? Nasa akin dalawa yun, siya tsaka si Rachel Ango. Oo. Yung time na yun. Bakit di mo gawin itong pagkakataon na papirmahan sa kanila yung mga dala mo pang CD? Hindi nga po kasi ako eh. Honestly, di ba? Parang pag ganun, dapat i-treasure mo yung moments na yun. Because kumbaga yun yung nag-inspire sa'yo to become a musician. And pag ganun, hayaan mo, siguro call out natin, di ba? Si Sarah G at saka si Rachel Ango na pag magkataon. Talaga ako. Kasi meron namang malapit sa atin dito na laging kasama yung dalawang yon. Tago na lang natin sa pangalang Gail Blanco. Di ba? Baka matupad ang pangarap mo, mapirmahan man lang. Kasi si Gail ho talaga, nagbaback up po siya for Rachel Ango and also Sarah G. What keeps you inspired na kumanta? When I started singing Kong, what inspired me was yung unang-una yun yung dream mo. Pangalawa, parang gusto mong may mapatunayan ka rin sa sarili mo and sa mga tao sa paligid mo. Na parang kaya ko yun. Pero when I became a mom and a wife, nag-iiba pala din yun. So ngayon, what keeps me going, what's inspiring me is of course, my husband and my daughter. Na parang gusto ko pag lumaki si Amelia, mapapanood niya, mama ko yan, ganyan. Na parang kung gugustuhin niya na maging nasa ganitong path din. Diba? Parang ang sarap isipin na ginawa niya yun kasi nung chapter ng buhay ko na to, na-inspire niya ako. Pero sa chapter ng buhay niya na yun, na-inspire ko siya. Yan, napakaganda ng mga mensahe nun para sa lahat. Payo ko lang sa lahat ng mga magulang na talagang may mga anak na may mga careers na medyo hindi nyo gusto, na ayaw nyo at lahat, di ba? Kasi we always want to guide our kids and our children into doing the right path. Diba? Gusto natin gumanda buhay nila. Pero minsan kasi, hindi mo pwedeng pilitin ang kasiyahan ng isang tao. Masaya siya sa isang bagay dahil gusto niya yon. And wag natin silang pigilan dun sa gusto nila. And in fact, we encourage them na gawin nila yon. Malay nyo dun sa path na yon nila makita yung kaligayahan nila na hindi natin pwede ibigay habang buhay. Dahil dyan, bibigyan tayo ng napakagandang kanta at awitin ni Muriel. A song by Joey Albert in 1997, music and lyrics by Louie Ocampo. Ito ang Ikaw Lang Ang Mamahalin. Kaya wag na natin patagalin ito. Pakantayin na natin si Muriel. This is Sessions with Muriel Ting de la Paz. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa.
sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ba, kailan ka muling mahagan? Magkulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang Tonight, we honor a man whose music became a background of our love stories. Tonight, on Sessions with Brian Imsuan, we honor a man whose, music became a background of our love stories. Mula sa mapait na karanasan hanggang sa kwento ng tagumpay sa pag-ibig. Ito na, kakantahin na naman ni Alcris Ramirez, ang tunay na ligaya na nagbibigay sa kanya at sa ating lahat. Ito ang Tunay na Ligaya by Ariel Rivera. Di ko pansin ang kislap ng bituin pagkapiling ka sinta. Kahit liwanag ng buwan sa gabi, di ko na masisita. Iisa lang ang naghaharing tala sa mundo. Tanging ikaw ang liwanag sa buhay ko. Di ko pansin ang bango ng hasmin pagkapiling ka sinta. Kahit gadagat ang dami ng rosas, hindi matataranta. Iisa lang ang nagtataglay ng halimuyak, at di ko nga tanging ikaw sinta.
Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga hapon kahit magdamaga, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Di ko pansin ang bawat sandali pagkapiling ka sinta. Pagyutulan, kidlat o kulupan, di ko mapapansin sinta. Iisa lang ang hinihiling ko, kasagutan. Ang ngayon at kailan may makapiling ka. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga hapon kahit magdamaga, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga hapon kahit magdamaga, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Tanging ikaw, hindi magsasawa sa piling mo. Tanging ikaw, hindi magsasawa sa piling mo. Yan naman ang isang miyembro namin ng Yam Jam Live. Yan si Alcris Ramirez. At syempre, di ba? Si Alcris ay nagmiyembro na ng maraming banda. Naging wedding singer ka din, di ba? Yes po. Yan. So, pag-uusapan natin si Alcris in a future time. But syempre, happy kami sa ibinigay mong tunay na ligaya sa kantang yun. At alam niyo ba yung tunay na ligaya was originally sung by Basil Valdez? 1986 nung nagawa yun. Then 10 years after, si Ariel Rivera naman yung gumawa. At ang nag-compose ng kanta. Alam mo ba, Muriel, sino? Sino po ba ko? Niloloko ako nung bata ako dyan eh. Ang tawag sa akin nung bata ako, di ba? Ryan Musikahan. Kasi kay Ryan Cayabyab nang galing yan. Brian yung pangalan ko. So, pag nakikita ko sa kali, "Uy! Ryan, musikahan! Hindi ka na, laro na tayo." So, yun ang ano sa akin, banter before. So si Ryan Cayabyab ang gumawa ng kantang yan. At syempre, talagang classic song na hindi maluluma ng panahon. Dahil ang hangad lang ng bawat tao sa atin ay tunay na ligaya, di ba? Kaya magbabalik ang sessions pagkatapos ng ilang mga paalala. Go, Alcris! Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta. Umaga hapon kahit magdamaga, laging ikaw sinta. Hindi magsasawa sa piling mo. Kaya huwag kayo magsasawa, magbabalik ang sessions. Alam niyo yung Araw Gabi, favorite song ko actually yan.
Isang awitin na kinanta ng ating, siyempre, premiadong singer na si Regine Velasquez. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulo, hilo at lito. Sa akin pang mina ng piano, teklado'y pilit nilaro. Pagkasakaling merong tono, bigla na lang umuspong. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Di biro ang gawing sukat
This is Gail Blanco, Viduya, di ba? Yan ang isa sa ating mga premier singers talaga ng ating bansa. Talaga napakagaling ng singer na. Alam mo, di ba, siyempre, gaya ng tinanong ko kay Muriel kanina, lahat nagsimula from somewhere. Ako siguro, because my dad was a singer, so he used to, tawag doon, pag siesta time, tinutugtugan niya kami. Siguro doon ako na-inspire. Idol ko yun eh. So pagka pinapanood ko siyang kumakanta at nagigitara before, sabi ko, sana maging ganyan din ako paglaki ko. I mean, sana maging singer ako, katulad niya. So, talagang gitarista siya? Yes, and singer. And singer, so... Oo, so may mga banda din siyang pinapanood namin. Alala ko, maliit pa kami, dinadala niya kami sa bars. Tapos, para makalibre ng pagkain. Libre, band meal. Band meal, okay na, di ba? Ako kumakain ng band meal niya. Wow. Pero sobra akong nag-e-enjoy kasi parang as maliit ako, parang na-expose ako to different kinds of music. Alam niyo kasi, si Gail ngayon, yung career niya is, as a backup singer ngayon, yun yung nakikita niyang parang calling niya. And meron siyang magandang post actually sa Facebook page. If you follow her sa Facebook, meron siyang talagang grabe yung pinost niya na mga information about the backup singer and how to be one. And kwento mo ng konti sa mga viewers natin yung... Oo, hindi kasi minsan na-disregard kasi talaga yung backup singers. And I posted that post kasi I have so much respect for my elders, yung mga nauna po sa amin, lalo na sa world of backup singing. So, alam na po nila kung sino sila. Iniidolo ko sila. Yung work ethics nila, pati yung kung paano nila alagaan yung sarili nila, pati yung boses nila. So, kaya ko lang na-post yun kasi nga, dami kasing gustong maging backup singer. Akala nila ganun lang kadali, but it's not. Kung sanay kang maging solo singer, pagdating mo sa backup singing, ibang mundo yun. At malalaman mo naman kung talagang if it's for you or not. Hindi pwedeng mas malakas yung boses mo kaysa sa binabackupan mo. But there are times that artists like Sarah G, for example, nawalan siya ng boses sa Cebu na leg ng SG and Bamboo na tour. So, tumitingin na siya sa amin, sa likod. So, kumbaga, may sign, gaganon siya sa amin na, please, kantahan nyo na. So, ang pagbabackup, hindi lang yung backup parts, dapat ang alam mo, dapat alam mo yung buong kanta. Dapat kilala mo kung sino yung binabackupan mo. Pero alam mo minsan yung plano mong tunay, minsan mas maganda yung backup plan mo. Yeah. Yan, di ba? Kaya minsan yung, di ba, yung ating ginagawa. Kaya ayan si Gail, madami na tayong narinig sa kanya na mga gandang awitin, maganda rin yung mga natutunan natin. At linggo-linggo nyo siyang maririnig dito sa sessions. Maraming salamat, Gail. At syempre, madami pa tayong marinig na magandang awitin mula dito sa sessions. Kaya magbabalik po kami. Umpisa pa lamang ito ng ating mga kwentuhan at kantahan. Abangan ng aming mga guests sa mga susunod na episodes namin kasi i-feature talaga namin, of course, yung mga OPM artists, mga favorite singers nyo, yung mga legends ng banda, pati mga composers. Tonight, we didn't just listen to music, we listened to the stories behind the songs. Napakinggan natin ang mga kantang may totoong kwento, may masakit, may masaya at minsan sinasalamin ng ating tunay na buhay. Kaya yung mga nararamdaman natin para sa ating mga loved ones. As someone who grew up in a home filled with music, I know how powerful a song can be. Kaya dito sa sessions, layunin namin bigang halaga ang bawat kwento sa likod ng mga kanta at musika. Thank you for watching. Marami pa tayong kwento at kantang pagsasaluhan. Ako po si Brian Yamsuan. At sa sessions, we don't just play music, we reveal the story behind it. Kaya kita-kita sa next sessions. Halika na, pumikit, limutin ang problema. Hihintayin ang umaga.
maliligaya. Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin, Haharapin natin ang sikat ng araw na may dalang gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Darating din, harapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin, basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Haharapin natin, haharapin natin. Basta